doon sa bagay na nandun ka sa kapangyarihan mo. Makakapagbigay ng kaligayahan, tunay na kaligayahan, panandalian. Lahat naman kasi panandalian. Walang permanente dito sa mundong ito. Lahat saglit lang, para ka lang dumaan. Di ba? So, hindi lahat ito ay nananatili. Hindi, ang punto natin dito mga kapatid, yung kung bakit ang sanggol na ito ay ipinatay o balak patayin dahil ayaw ni Firaun na umalis sa kanyang trono. Yun isang pinakadahilan doon. Ayaw umalis ni Firaun sa kanyang trono. Kaya, ipinag-utos niya na ang bawat sanggol na ipinapanganak ay pinapaslang, pinapatay. Na lalaki. Babae hindi. Papabayaan ng mga babae. Pero yung lalaki, dapat lang patayin. Yun ang karar na lumabas sa kanyang panahon dahil napanaginipan niya na sa kanyang trono ay siya ay may dumarating na apoy sa kanyang kaharian. At ipinahula ito sa kanyang mga manghuhula at sinabi nila, kung inyong mamamarapatin po ay kayo ay hindi magtatagal sa inyong trono. Sabi niya bakit? Dahil may isang gulam, bata na ipapanganak mula sa angkan ng Israel na siya ang sisira sa iyong kapangyarihan. Siya ang sisira sa iyong pagiging pero. At si Firaun, mga kapatid, tinakot niya ang buong Misr. Na dahil sa panakot niya, natakot halos lahat sila. Hanggat dumating sa punto na ginawa siyang Diyos. Sobra pa sa diktador. Kung meron kayong makikita sa kapanahunan ngayon, na narinig natin, nakita natin, nasaksihan natin, kung paano siya ikontrol ang mga tao, wala sa kalingkingan sa pagkontrol ni Firaun sa kanyang kapanahunan. Isa sa nasaksihan ko na kinontrolado ang halos half of the world, 1/3 of the world, o mismo doon lang sa Germany, sa time ni Hitler. Si Adolf Hitler. Kinatakutan siya. Kinatakutan ng mga Hudyo. Pinatay niya, billions ng mga Hudyo eh. So, yun lang yun. Pero wala sa kalingkingan ang ginawa ni Firaun. Halos sumamba ang mga tao sa kanya. Anong ipag-utos, mangyari at dapat mangyari. So, ayaw niyang umalis sa kanyang trono. Kasi mga kapatid, tignan niyo ang trono o ang sinasabing posisyon. Posisyon mo sa gobyerno, sa trabaho, o lalo na posisyon sa isang pagiging liderato mo, sa isang pagiging leader. Mismo ang Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya, tu'ti mulkahu man tasha, wa tudillu man tasha, wa tu'izzu man tasha, biyadihil khair. Tignan mo itong aya na talata na ito, tu'ti mulkahu man tasha. Siya ang Allah, ang ating tagapaglikha na makapangyarihan, ang nagbibigay ng kapangyarihan. Binibigyan niya ang Muslim ng kapangyarihan, binibigyan niya ang hindi Muslim ng kapangyarihan. Lahat yan. Wa tanzi'ul mulka. Siya rin ang nagtatanggal. Alam mo, tanzi. Ang ginamit dito tanzi, yung ibig sabihin kumbaga puwersahan. Pwede mang sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tanggalin siya sa puwer ng posisyon. Pero ang ginamit dito ay salita na kataga na tanzi. Ibig sabihin na
Puwersahan na ibababa ka sa iyong posisyon, sa ayaw at gusto mo. Alam niyo yung idea na hikmah na dapat natin makuha doon, sa aral doon? Ano kaya yun? Bakit siya ang nagbibigay ng posisyon na pwedeng madali? Pero pag tinanggal ka naman, puwersahan, pakandulan, ano tago? Na puwersahan na talagang aalisin ka at tatanggalin ka ng ayaw mo, na hindi mo gusto. On the spot, sa ayaw at gusto mo. At pahirap pa, kung dapat pahirapan. Alam mo, marami na nangyari doon sa kumpanya namin. Presidente, mismo ng kumpanya, bukas papasok, mismo gwardiya, sinabi ng gwardiya, huwag na po kayo pumasok. Presidente ng kumpanya, bro. Ang nag-decide, may mga board of judges eh. Sila yung nag-decide. Sabi niya, pag dumating ang presidente niya, maski may mga gamit siya doon, wag siya umakyat. Utusan niya yung sekretary niya. Kaya nautusan din ako yung sekretary niya, sabi niya, bro, tulungan mo ako, ibababa yung mga gamit. Sabi ko, ano nangyari? Ishada. Aywan, nag-meeting lang sila kaapon, okay naman. Pero paglabas, ngayon, papasok siya ngayon, hindi na daw papasok. Allahu Akbar. Matindi, ano? Mababang posisyon lang yan. Presidente lang yun ng kumpanya. Ano nangyari kay Erap Estrada? Nung sunugin niya ang masjid sa Abu Bakar, umihi pa siya doon sa masjid sa Abu Bakar. At nagkatay pa siya doon ng baboy. All-out war declare sa buong Mindanao. Anong nangyari? Natanggal ng posisyon, dumaan sa Pasig River. So tandaan niyo mga kapatid, kahit sino sa atin, Muslim o hindi Muslim, kung mabigyan ka ng posisyon, alalahanin mo, temporary ka lang dyan. Alalahanin mo, may oras na pwede kang tanggalin ng biglaan. Swerte lang yung mga tao na natatanggal ng mabuti. Madali. Pero alam niyo sa totoo lang, halos karamihan, lalo na sa politika sa atin sa Pilipinas, yung mga natatanggal ng mga posisyon, sa una ang ganda. Matindi yung pangalan, gano'n. Pero bandang huli, iilan lang yung maganda, pero bandang huli, nakakahiya kung paano sila tanggalin sa posisyon. At kung masasabi lang nila at sasabihin nila, sana kung ito rin lang naman ang kahantungan namin sa bandang huli, ay sana hindi ko na ito nakuha itong posisyon na ito. So, may sasabihin ka kanina, bakit ang tao ayaw umalis sa posisyon? Kasi walang kapunuan. Bro, kasi walang tao na gustong bumaba ng posisyon. And if there's anyone you can find na nagbigay ng resignation, mayroong dahilan, kusang loob, dahil ayaw niya mapahamak, ayaw niya matuklasan ng baho niya dati, ayaw niya matuligsa, so inunahan na niya ang mga tao na tutuligsa, so nag-resign. Pero kung ang tao ayaw niyang umalis sa posisyon, anyway, mapag-usapan yan, mga personal reasons kung bakit yung iba pero ang punto rito mga kapatid, itong si Firaun, kung bakit ayaw niya umalis sa posisyon, dahil nandun sa kanyang kapangyarihan. Pag nandiyan ka sa kapangyarihan, gusto mo, lagi kang nandyan. At gusto mo, kontrolado mo lahat. So, hindi rin, dahil ang lahat ay may simula, at lahat may hangganan. At may wakas. Qissatu Musa alayhi salatu wassalam. Hayya ta'allu bina lina'rifa qissatu bani Musa aw nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam. Kana ahlu Misr fi ayyamil fara'ata fil qarni ayyamil fara'ana ya'buduna al-asnaman zamanan tawila.
Samahan tayo, mga kapatid, o samahan natin ang kwento tungkol dito, tungkol kay Musa, na siya ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang propeta, na siya ay mula sa Misr. Saan? Sa Ehipto. Sa Egypt. Sino nakarating na sa inyo sa Egypt? Abdullah, I know you're from Egypt, mashallah. I've been in Egypt twice. I love Egypt. I don't know why. Because maybe I drank the water in the Nile River. And they say, يقول هؤلاء المصريون من شرب الماء في نايل ريفر أو كأنه ماذا؟ يستطيع أن يعود أو دائما يتمنى أن يعود أو يبقى في قلبه المصرع. ويقول البعض من لم يرى مصر فكأنما لم يرى الدنيا كلها. MashaAllah. Alam niyo mga kapatid, sa Egypt daw, pag nakainom ka doon sa Nile River nila, alam naman natin ang Nile River, pinag-aralan natin yan kasi nung mga elementarya tayo, na nandun sa Sudan, ilang countries na itong river na ito ay sakop niya. 4, di ba? Alos, marami. Sa Liberia, sa Tanzania, tapos bago bumaba dun sa Nile River, at nabanggit din ito, isa rin ito sa mga river sa Paraiso. So very historical ang Egypt. Kaya yung sa sinabi ko na kung sino makainom doon, kasi ang iniinom mo doon yung sa Nile River talaga. At pag nainom mo yun, siyempre, inaano yun bro. Maski kulay tsokolate siya, inaano siya? Pinipilter yun. Huwag ka magtaka doon, kapatid Ismail. Pinipilter yun talaga. Okay? Dito nga sa atin, dito sa buong Saudi Arabia, iniinom natin dagat eh. Nawawala yung niya, alat, dahil may filtration. So sabi din ng iba na ang sino mang hindi nakapunta at hindi niya nakita ang Egypt, ay hindi niya makikita. Parang hindi niya nakita ang mundo. Kung tutunghayan ninyo kung bakit mga kapatid, kasi halos yung civilization dito nagmula. Halos karamihan. At ganun din yung mga propeta. Mula kay propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, kung paano siya mula sa Iraq, tapos napunta ng Egypt, at ito, babalikan na naman natin itong si propeta Yaqub na ating nakuha, na anak niya itong si Yusuf alayhi salatu wasalam. Anyway, mahaba yun kasi history yun. وأصبح عزيز مصر لسنوات طويلة كان يدعو الناس إلى توحيد إلى عبادة الله جل وعلا فآمن أهل مصر. Noong dumating si Propeta Yusuf sa Egypt, di ba? Patatandaan niyo yung kwento tungkol kay Yaqub. Tapos si Yusuf, tapos tinawag niya ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid at nanatili siya doon at naggobyerno siya doon. Siya ang namahala ng pagbibigay ng mga pagkain. Pagkat mula noon, siya ay nagturo ng tauhid. Napangasawa niya si Zulaika. Nagkaanak sila ng 2. At maganda ang pamumuhay. Naging maganda dahil sa pamamagitan ng panmumuno ng isang propeta. So, nangyari ito sa tauhid ay halos karamihan ng mga tao, amanu. Lahat sila naniwala. Pero bakit sadyang ganyan ang nangyayari sa buhay? Minsan may ilaw, minsan walay suga. Bakit dumidilim? Bro, why is it like that? Why don't we want to be permanent? We want always all like that, but it cannot. It shouldn't be that way. Hindi pwede ganun eh. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yusli balakum. So, ngayon, ang nangyari kay Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam, noong siya ay mamatay na. Dahil lahat ay may hangganan. Bismillah. Ba'da dhalika, arsala Yusuf ila abihi Yaqub alayhi salam ila ahli qarabatihi faja'u min Palestin wa ashaw fi Misr wa ikhtalatu bi Misriyin fata'allama al-Misriyuna minhum at-tauhid wa ashu zamanan tawila ala al-iman at-tauhid. MashaAllah. Si Yusuf alayhi salatu wasalam, sabi niya sa kanyang ama, kay Yaqub, lahat ng ating mga kamag-anak
papuntahin dito sa Misr. Anong aral doon? Pag ikaw ay nasa posisyon, halos lahat ng gusto ng kamag-anak mo, kaibigan mo, nandun sa'yo. Diba bro? Kaya kung bakit minsan nag-aaway-away, dahil kung sino yung mga kumpare mo, kaibigan mo, kamag-anak, siya yung gusto mo na nandun sa'yo. So tinawag niya lahat ng kanyang mga kamag-anak, papuntahin sila dito at manirahan sila dito dahil ako ang namumuno ngayon dito. At dahil din sa tauhid na tuturuan ang mga taong ito. Walakin ba'da wafati Yusuf alayhi salatu wassalam, ada ahlu Misr ila shirk. Abdullah, shuf, hada tarikh ilaykum. Yaudu indakum. Ada ahlu Misr ila shirki marratan ukhra. Ay bima'na min qabl kanu aydan ya'budun al-asnam. Maratan ukhra amma baqiyatu abna'i Yaqub faqad ashaw fi Misr wa katharu abna'i Israil wa asbahu min ahammur nas fi kulli anwa'il huruf wal sina'at. Ang nangyari dito mga kapatid, si Yusuf alayhi salatu wasalam nung siya ay namatay na, nawala na ang propeta, ang nangyari ay nagsalputan na naman uli magtambal ang mga tao sa pagbabalik ng pagtatambal sa Allah. At yung iba naniwala, nanatili, pero ang karamihan ay bumalik o bumaliktad. Dahil sa kapabayaan sa sarili, dahil sa kakulangan sa pananampalataya at sa kaalaman, at dahil din sa paghuhubog ng kagustuhan ng sarili, kung anong makabundong bagay ay yun ang gusto nila. So napabayaan nila ang reliyon. Halos sila bumalik uli sa pagka-Kristiyano o pagka anong reliyon na kanilang pinapaniwalaan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala si Fir'aun kung paano niya itinuring ang sarili niya. Qala subhanahu wa ta'ala fi surat al-Qasas al-aya 4, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'afu ta'ifatan minhum. Katotohanan si Fir'aun ay itinaas niya ang kanyang sarili. Itinuring niya ang kanyang sarili sa kalupaan na siya lang ang lalaki at lahat wala. Kaya ako ang mamumuno, ano ang gustuhin ko, ano ang gusto kong sirain, lahat pamumuno ko ito at ginawa at nilinlang ang mga tao. Alam niyo mga kapatid, sabi ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi, isa sa mga pantas, yung hari, yung makapangyarihan, actually sila yung miskin. Sila yung hindi makapangyarihan. Kasi pag nawala yung mga tao niya, mga sundalo niya, mga kawal niya, mahina yan. Siya lang, sarili niya eh. Ibig sabihin, hindi siya makagalaw, wala siyang magawa, wala siyang may gustong magawa, kasi kailangan niya ng mga tao. Kung mawala ang mga tao, kawawa siya. Hindi niya gusto magawa ang kanyang kahit anong kapangyarihan meron ka pa. Dahil, kung bakit meron kang kapangyarihan, dahil mayroon kang mga tao na sunod-sunod sa iyo. At natatakot sila sa iyo. Wahada tajabbara wa anna tagha wa bagha wa athara al-hayat ad-dunya wa a'rada an ta'ati rabbil a'la. At dahil dito, si Fir'aun, ginawa niya ang sarili niya na lumagpas sa guhit hanggang itirong niya ang sarili niya na siya na yung Diyos. At dahil sa pagmamahal sa mundong ito, at siya rin ay tumalikod sa mga pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala ahlaha ay qismu ru'batin ila aqsan wa fara'a anwa'u yastad'afuna ta'ifatu minhum. Hinati-hati niya ang mga tao na kung sino yung kontrolado niya, anong tribo ito, kayong mga kawal, ito ang gagawin ninyo. Kayo na mga manghuhula ko, ito ang gagawin ninyo. Kayo na sumasamba sa akin, ito ang gagawin ninyo. Alam niya kung paano, subhanallah,
Paano rin minsan bigyan ng Allah ang isang tao ng talino kung paano niya ko control. Mga kapatid, hindi lang sa kapanahunan niya nabanggit sa mga tarikh, yung kawal lang ni Fir'aun ay umigit kumulang ng 1 milyon. Yung humabol doon sa mga Israelita nung sila ay papunta ng dagat, 1 milyon. Humigit kumulang sa dami nila. Bukod pa doon, mayroon pang mga kawal sa kanyang kaharian. Ganun niya kapunta. At ang isang bansa, ang isang lugar, kung bakit malakas ay dahil sa dami ng sundalo. Yun. Kahit sa history, maski hanggang ngayon, pag makita mo ang lugar na ito kung bakit malakas, dahil mas marami ang sundalo nila, marami ang mga kawal na nagkukontrol sa isang bansa. At siya rin, ito sa kanyang pamamagitan, yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Siya ay kanyang ipinag-uutos noong nalaman niya na mawawala siya sa kanyang kapangyarihan, ay ang mga sanggol na bawat ipanganak ay dapat silang paslangin. Buhay man o patay, mailibing dapat lahat, at ginagawa niya ang mga kababaihan na ipinapahiya sa kahit sino, at siya ay matindi at marahas sa kanyang pamumuno. Kaya kinatakutan siya. Kung sino magkasala sa oras na yun, hatol agad ang kamatayan. Subhanallah. Nangyari ilang taon na ito pinapaslang ang mga bata, nahurot na ang mga bata. Dumating ang panahon na isa sa kanyang mga ministro na nag-suggest. Sabi niya, "O Fir'aun, marayok enta." Ngayon sabi niya, kung patuloy natin gagawin itong gusto mo na patayin itong mga sanggol na ipinapanganak, so baka wala nang matirang mga kalalakihan. Tapos yung mga sundalo mo, daghay sa kanila na nagtikulang na anong mangyari? Wala nang lakas mo. So ibig sabihin, kung gusto mo manatili na mayroon kapang kapangyarihan dahil kailangan natin ng mga kalalakihan, bakit hindi ito na lang gawin mo? Ngayong taon ay ang mga ipinapanganak ay hindi sila papatayin, papaslangin. Sa isang taon, papaslangin sila. Good idea. Minsan bro, ang isang leader, kung bakit mabuti, kung bakit masama, because of the people, the men around him. Totoo yan. Diyan mo yan makikita. At wala kong pinatatamaan, pero siguro alam niyo na kung sino sinasabi ko. Diba? Alam niyo na yun. So, ang nangyari dito kay Fir'aun, sabi niya, sige, al-qarar, sa taon ngayon, walang ipapaslang na bata. Ipinanganak si Harun na kuya ni Propeta Musa. Anta kwes, mafi katl. Hindi ka papatayin, hindi ka papaslangin. Subhanallah. Sa qada at kagustuhan ng Allah, na bakit naman nabuntis agad ang ina ni Musa? Nabuntis agad? Dumating isang taon, napapaslangin ang kahit sinong batang ipapanganak, ipinanganak ang sanggol na siya kung tawagin si Musa. Awal ma wulidat Musa alayhi salatu wasalam bi ummi, nung naipanganak ito, maski yung kung baga yung nag-labor sa kanya o yung tao mismo na sila yung mga pumapatay, nung nakita nila si Musa, una pa lang ay nabighani at napunta dito ang pagmamahal, habag at awa sa sanggol. Waji'tu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala 'aini. Bro, ang mata pag nagmahal yan, maski sinabi mo, yun, pangit yun, bungi yun, bakit yan mahal mo? Wala kang pakialam, bay. Ito, nagmamahal ang mata. Apple of my eye. An kulli aibin kalilatin. Subhanallah. Kasabihan ng mga Arabo, ang nagmamahal sa kahit anong tingin niya sa kanyang minamahal,
siya pa rin ang pinakamaganda na kanyang minamahal. Kaya tama yung sinasabi nila na beauty is in the eye of the beholder. She might be beautiful to me because of course she's my wife. And she might not be beautiful to you and to anyone else. Hindi ba? Bakit yung maganda sa'yo, bro? Maganda sa akin? Hindi. Oh. Mapupunta na naman tayo sa ibang usapan. Okay. So, yun ang nangyari. Kay Musa alayhi salatu wasalam, ipinanganak siya. Mismo ang kanyang ina. Una pa lang na paghawak niya, sabi niya, iwallah, poprotektahan kita at hindi ka mapapahamak. Ipaglalaban kita, maski ngayong oras na ang mga sanggol ay pinapatay. So nahulog na ang loob niya sa kanyang anak na ito ay poprotektahan. Hanggat dumating sa oras na ang mga sanggol ay hinahanap at kung sino ang napapabalik. Kasi meron din mga jasus. Mayroon ding mga chismis o meron ding may committee na spy na kung mayroon, sabihin nyo agad sa amin. Bakit? Kasi may premyo si Firaun. Katulad na yun. Bigyan ka ng 1 million ng king, sabihin mo lang, sino yung mga naggumagawa dyan ng mga sadiki, walay isa na ako doon, papayag ako. Maski sinabi nyo si Ustad, mukhang pera. Oo, mukhang pera ako dahil ang ginagawa ninyo ay kasalanan. Nabubuang ang mga ibang mga tao rito, nagiinom-inom sila ng sadiki dahil kayo ang dahilan sa kasalanan na to, isusumbong talaga kita. Gusto ko pang isabihin sa mga tao, sige ako nagsumbong. Bakit? Kasi mungkar. Ang mungkar, kailangan mong pigilan. At yan ay wajib. Pag-uutos yan. At kung ang mungkar ay nakikita mo na wala kang silbi at wala kang magawa, wala kang pwedeng sabihin, walang faidaan, tama fi faidain ka. Walang kabutihan sa isang tao na nakikita niya ang mga hindi mabuti, mga gawaing kasalanan, ito'y pinapabayaan niya. So si Musa alayhi salatu wasalam, mga kapatid, nung siya ay ipinanganak na, ngayon, mawhibatun min Allah, dumating ang mawhiba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Quran, sa Suratul Qasas 7, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Allahu Akbar. Ito yung isa sa mga tafsir na sinabi ng mga pantas na sa buong Quran na walang pag-uutos o walang pagbabalita na maliban na ito ay nauukol dito sa aya na ito na tatlo. Una, amr, pag-uutos ng Allah. Pangalawa, ay ang pagpigil, pag-uutos at saka yung pagpigil na huwag kang mangamba. Pangatlo ay pagbabalita ng kabutihan. Lahat dito sa aya na ito. Tignan nyo. Wa awhayna, binigyan namin ng, hindi naman propeta itong ina ni Musa, alayhi salatu wasalam, pero ilham ng Allah subhanahu wa ta'ala Allah sa kanya, na pinaunawa sa kanya, na ang batang ito ay alagaan mo. Huwag mo siyang pabayaan. Oo, taon na ito napapaslangin ang mga bata. Alagaan mo yan. Kaya nanindigan din siya. Wa alayhi fa'alqihi fil yam fa idha khifti. Pangalawa, pag-uutos, pagbigil, at pag ikaw ay natakot. Kasi ang babae, natatakot siya, bro, sa mga oras na niya, pinapaslang ang mga bata. Pero binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na para maging panatag, pag ikaw ay natakot, ang batang ito ay iano siya sa dagat. Ano? Ipaanod siya sa dagat. Paano yung paanod? Dili siya ipaanod na
naanod na siya, nawala na. Dili pare sa anabay. Paano siya naanod? Ang ginawa niya, ano tawag dun sa basket? Bayong. Yan, malapit yung bayong kasi yung basket, pag narinig ko yung basket, naalala ko yung tatay ko, pag galing sa Cebu, gikan sa Cebu, nag-uli sa amo at daghay isang basket na tanan mga mangga. Yung yellow na mango, mashallah. Allah yarhamu. Ngayon, bayong o lalagyan ng bata na sanggol. Tapos tinalian ng kanyang ina ang taling ito. Mula sa bahay o hawak-hawak niya, kahit saan siya man mapunta. Pero pag dumarating na alam nilang dumarating yung mga kawal o pumapatay sa mga sanggol, yun. Inihila o inaano siya sa dagat. Tapos pagdating nila do, when walad, mafi walad, yabki na. Wala kang marinig dito na bata na umiiyak. Nandun yun pala sa dagat. Tapos pag wala na sila, darating na naman, kukunin na naman yan. Dumating ang qada na kagustuhan ng Allah ang mangyayari, naputol ang tali. Bakit naputol, Ustad? Ewan ko, wala ko dun eh. Pero naputol siya, kagustuhan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaganapan na mangyayari. Kaya dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, ianod siya sa dagat, wala takhafi, wag kang matakot at wag kang malumbay. Wag kang mangamba sa kanya. Inna radduhu ilayk, dahil siya rin ay ibabalik namin sa iyo. Allahu Akbar. Wa ja'iluhu minal mursalin, at gagawin namin siya na kabilang sa aming mga sugo. O so pag ikaw ay isang naramdaman mo na itong mangyayari, so naging panatag na siya. Noong naputol ang tali, sabi niya doon sa kanyang anak na babae na umigit kumulong 15 years old na ate ni Musa, sabi niya sa kanya ay sundan ito na saan siya. Sinundan ang agos o alon. Subhanallah mga kapatid, tignan niyo ang ginawa ng Allah daw dito. Sabi ng mga kwento ng mga pantas. Ang bata, gustong-gusto niya ng duyan. Tama? Ikaw din, Amit, gusto mo ng duyan? Gusto mo dinuduyan ngayon? Isang mga tigulang ngayon, gusto nila dinuduyan sila. Meron ako napuntan doon sa, nung pumunta kami sa Cavite, na may 2 puno dito, tapos may duyan doon. Tapos, mga tigulang ang nagduduyan doon. So, gusto mo na dinuduyan ka. Ang batang ito, doon pa lang, ang dagat ay hindi siya maalon masyado. Pero maganda ang ng alon at nakakatulog ng mga mahimbing si Musa, alayhi salatu wasalam. At napadpad siya sa kaharian ni Firaun. La'natullah alayhi. Noong dumating siya doon, na oras na rin na ang mga kababaihan doon ay nandoon sila sa labas o nandoon sila sa kaharian ng labas na ito ay dagat na, may nakikita silang bayong at ipinabalita sa Azizul Misr na asawa ng Firaun na may bata rito na may napadpad dito na isang tabut o isang yam at galing ito sa yam. Ngayon, sabi ni Firaun o iti kaya itong nagiging asawa ni Firaun, ang pangalan ng batang ito ay Musa. Lesh. Lugatul Ibriya ba'akhudatun muaya. Tubig. Siya ay syatun ay ibig sabihin ay isang bata na sanggol. Kaya samahu Musa. Musa original. Ginawang Musa sa wikang Arabic. So ang ibig sabihin ng Musa ay batang sanggol na nanggaling sa dagat na sa tabi ng punong kahoy. So nung nakita niya, kinuha niya agad at hinawakan at ganun din ang nadama niya sa katulad ng pagkadama ng tunay na ina ni Musa.
Sabi niya, kailangan malaman nito ng aking asawa. Mahal ko itong batang ito, hindi ko alam, parang anak ko na ito. Sabi niya ganun. Sabi niya kay Firaun, itong batang ito ay mananatili sa atin at gusto ko na alagaan siya. Sabi ni Firaun, hindi. Papatayin niyang batang yan. Papaslangin niyang batang yan. Ito yung taon na pinapatay ang mga sanggol ng mga batang kalalakihan. Ngayon, pabababayaan yan. Ipinagtanggol ng babae ang batang ito. Anong aral doon? Kahit ang isang lalaki, gaano siya kaastig, gaano man siya diktador, gaano man siya kalakas, gaano man siya makapangyarihan, isang babae lang na maghipo-ipo, dong, ayaw nakahilom. Allahu Akbar, tignan niyo ang aral doon, bro. Totoo yan. History repeats itself. Ngayon, kahit sinag yung mga lalaki, minsan under ng babae. Subhanallah, inna kaydahunna azim. Kaya ikaw, Yahya, mag-asawa ka na piliin mo na hindi kanya ma-under. Mabuti lang kung ma-under kanya sa tama, okay yan. Pero kung ikaw ma-under sa hindi mabuti, kasawi ang palad sa ibay. So, sabi ni Asya, tignan mo yun ang karar, isa akong makapangyarihan. Ngayon sasabihin mo, hindi yan. Sabi niya, sige na. Laanli, itong batang ito ay mabuti sa akin at mabuti sa iyo. At magiging mabuti siya sa atin. Anong bang problema? Sabi ni Firaun, hindi. Mabuti siya sa iyo. Khairun laki, walay sali. Mabuti siya sa iyo, pero sa akin kailanman hindi. Sabi ng mga pantas, law sakata Firaun lahada. Kung si Firaun hindi lang man yung nagsalita, siya ay magagabayan ng Allah. Anong aral doon? Ang bibig na ito, ang bilang ito, na minsan hindi sinasadya o sinasadya na sinasabi o nagsasalita, wallahi makamandag. Minsan nangyayari. Mabuti o masama ang sabihin mo, balang araw nangyayari yan. Kaya, nangyari nga na nagpasira sa kapangyarihan kay Firaun ang pagsabi niya na mabuti sa iyo at hindi mabuti sa akin, hindi nga magiging mabuti sa kanya dahil siya mismo ay nawalan ng trono o nawala ang kanyang kapangyarihan dahil dito sa sanggol na ito. Dumating ang panahon na bago magbinata si Musa, nung sanggol pa lamang siya, minsan daw walang nakakita, pinuntahan ni Firaun. Tinignan niya, pinagmamasdan ng batang ito. At nung awakan niya, o parang gusto niyang kargahin ng batang ito, si Musa, inawakan niya yung lihya. Ito rin yung dalil na may lihya si Firaun. Nung nahawakan niya ng lihya, natanggalan ng 5 mga buhok. Tinapon niya at nagalit siya sa tanggol. Sa sanggol na ito. Makamandag ang sanggol na ito. Diyos ako. Pag ako nagsasalita, hindi kayo nakatingin sa akin. Natatakot ang kahit sino sa akin. Itong batang ito, basta-basta na lang yung awakan. Papatayin ko yan. Dumating ang 2 ulit na pagsakdal o pagpatay kay Musa. Una, nung unang nakita niya. Pangalawa, nung mga ilang taon na. Tapos papaslangin na naman uli dahil yun siya ginawa ni Musa. Sabi ng kanyang asawa, sandali. Kumbaga sa Mranaw na, inukap kiswas-was awat ini. Ha? Kumbaga sa Tagalog na, ikaw talaga, Firaun. Mahal naman kita. Pati itong batang ito, papatulan mo? Siyempre, sanggol yan. Wala, hindi niya alam ang ginagawa niya. Anong sanggol? Ang pagpapatunay. Ikaw talaga, gusto ko talaga yung patayin. Pero ikaw lang kasi, babae ka kasi ikaw nakakahadlang sa mga gusto ko sa buhay eh. Sabi niya, hindi. Bigyan natin ng ikhtibar. Yung apoy na nagliliyab, na kunti lang, at saka lagyan ng isang dates na matamis. Ialok natin
natin sa kanya. Kung kukunin niya ang dates, ibig sabihin, ang batang ito ay totoong alam niya ang ginagawa niya. Pero kung pipiliin niya yung may apoy na yun, ibig sabihin, hindi niya sinadya yan. Kaya wala kang karapatan na dapat patay ng sanggol na ito. Yun nga ang nangyari. Kinuha ni Musa ang parang uling na may apoy at kinain niya. At itinapon din. Sabi ng mga pantas, ito ang naging dahilan na kung si Musa ay nauutal-utal o hindi mabuti siya na nakakapagsalita. O ang kanyang dila ay Allah alam. Basta, yun ang naging aim. Naging aim. Yun ang isa yung naging depekto sa kanyang pagkasanggol pa lang ay hindi na mabuti ang kanyang pananalita. Kaya minsan, pag nakikipagsalita kay Fir'aun o kahit sino, sinasabi niya, nire-refer niya, wa Haruna akhi, huwa asfahu minni. Si Harun, ang aking kapatid, siya ang may mas mabuting magpananalita kaysa sa akin. Kaya si Musa din ang nagsabi na sa dua niya na, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bigyan ako ng mabuting pananalita, maunawaan ng mga tao nito kung ano aking sasabihin dahil ikaw ang magbibigay ng kapasyahan. Ngayon mga kapatid, dumating ang pagkakataon na nung si Musa ay siya ay nagbinata. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna ala aini. So dito sa Egypt, nung nabuhay na dito si Musa at siya ay nagiging kilala na dahil siyempre lumaki na siya dito sa kapangyarihan ng isang Fir'aun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala qissatu qatlu rajulil al-qibti. قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي شيعته على الذي من عدوه إلى آخر هذه الآية. Dahil sa kakulangan ng oras natin mga kapatid, si Musa binagsagan ng Allah subhanahu wa ta'ala o ang mga tao mismo, ito ay fadlullah. Wa dhalika fadlullah yu'ti man yasha. Binibigyan ng Allah kung sino gusto niyang bigyan. Okay? Kanina maganda yung khutbah ng imam. Sabi niya katotohanan ng yaman at saka ang hirap ay ito ay pagsubok. Ang yaman at hirap ng tao ay pagsubok. Ang yaman mo, susubukan ka ng Allah kung paano ka magiging mapagpapasalamat sa Kanya. Paano mo gagamitin ang yaman na ipinagkaloob sa iyo? Ang hirap na ikaw ay nilikha, susubukan ka rin ng Allah kung paano ka magiging matimpi sa mga hirap at pagsubok sa buhay mo kung ikaw ba ay patuloy na magiging mapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya in conclusion sa khutbah ng imam, sabi niya, ang tunay ng yaman ng isang tao ay maging makontento ka sa kung anong ibinigay sa iyo ng Allah. Maliit man o malaki. Bakit? Kasi, pag hindi ka nakontento, maski gaano ka kayaman, Abdullah, maski gaano ka kayaman, ay kulang pa yan. Sige sister, sasabihin ko na rin. Makontento ka kung ang asawa mo ay isa lang. Siya lang. Kung yan ay makontento ka, miya-miya. Kung hindi ka makontento, maski 4 ang asawa mo, gusto mo pa ng dagdag. Wala kasi, hindi mapuno ang tao. Gusto niyang laging dagdag at marami. Itong si Musa, alayhi salatu wasalam, sa bigay ng Allah sa kanya ng lakas. Nung pumasok siya sa Madina at nakalabas siya sa kaharian, may nakita siya na nag-aaway ang 2 lalaki. Ang isang lalaki na galing sa Shi'ato ng mga Israelita na kung saan nanggaling si Musa at yung galing din doon sa kibtihin ni Fir'aun. Sabi nung sa Israelita, sabi niya, ito gusto niya kung kursunadahan. Ito ang ginagawa niya sa akin.
hindi sinadya ni Musa, inalan niya o sinuntok niya para pigilan niya ang kaharasan ng taong ito, natumba at biglang agad ito ay namatay. Kapasyahan at kagustuhan ng Allah. Kasi kung hindi rin yun namatay, hindi mangyayari ang balita na sa pangalawang araw, nakita na naman niya yun, na nakikipag-away na naman siya, may tao talaga na sadyang ito ay war freak. Diba? Nakipag-away ka na, ngayon na naman, ikaw na naman ang nakita ko. Tapos nung papaslangin na yun, tapos magsumbong siya, nagsumbong yung doon sa nakasaksi sa kanila na ito pala ang pumatay. Ikaw yung pumatay doon sa hinahanap na pumaslang sa kanya kahapon. Isusumbong kita ngayon kay Firaun. Pinuntahan si Firaun, sinabi na ito ang pumatay sa pumaslang dito ay si Musa. Pangatlong karar. Subhanallah. Tatlong mga pag-uutos na dapat nang paslangin si Musa. Sabi ni Firaun, sobra na yan, pasaway na yan. Ngayon siya pala yung pumatay, kailangan din siya patayin, paslangin siya. Inutusan ng kanyang mga kawal, dumating sa kanya ang isang tao na nagkukwento ng mabuting kwento at nagbibigay ng babala, umalis ka na sa lugar na ito. Dahil pag ikaw ay hindi umalis sa lugar na ito, papatayin ka ni Firaun. Sabi ni Musa, anong ginawa niya? Sandali, may naiwan ako mga gamit. Ako'y kamisita. Wala, may naiwan. Umalis ka na ngayon. Inni nasihun amin. Ako ay tunay na nagbibigay sa iyo ng mabuting payo at makatotohanan sa iyo. Nababahala ako sa buhay mo dahil ito na yung oras na talaga napapaslangin ka ni Firaun. Umalis si Musa. Faasra'a. At nung siya ay umalis, doon siya dumating sa lugar na kung sawaging Madian. Nung dumating siya sa Madian, mga kapatid, insyaAllah, sa susunod na linggo, yun ang ating kukunin, ang tungkol sa ano ang nangyari sa Madian. Sino yung mga nakita niya, ano yung kaganapan na nangyari at anong mga aral na mapupulot doon. Dahil tinignan ko ito, kapal kaayubay. Yung kwento lang kay Musa, mas mahaba pa kay Propeta Yusuf. Si Propeta Yusuf, inabot po tayo ng 4 na lectures. Ito aabutin tayo ng hindi lang 4, baka 5 or 6. Pero ang gagawin ko, pipiliin ko lang kasi dahil sa gusto natin matapos itong libro na ito bago mag-Ramadan. Insha'Allah. So tunghayo na lang niyo po, insha'Allah, ang sa susunod na linggo. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.